Ano ang tawag sa grumaduate ng mga lalaki mula sa isang paaralan o kaya naman ay kolehiyo? Alumni. Ang mga kababaihan naman kaya? Ang tawag natin sa mga babae na graduate ay alumni. Ang iisa lang kayang lalaki na graduate mula sa isang college or school? Tama, tinatawag natin na alumnus. Ang iisang babae naman kaya? Kapag iisang babae lang yung tinutukoy natin, ang tawag sa kanya ay alumna. Tandaan, kapag maraming lalaki na graduate, alumni. Kapag maraming babaeng graduate, alumni. Kapag iisa lang na lalaking graduate, alumnus. Kapag iisa lang na babaeng graduate, alumna. Ano sa English ang grupo ng magkakaibigan? Ang tawag sa English dito ay circle. Circle of friends. Sa grupo kaya ng mga ibon, lumilipad man o nakadapo sa puno. Ang tawag natin sa grupo ng mga ibon ay flock. A flock of birds. Ang tawag kaya natin sa grupo ng mga aso? Pack. A pack of dogs. Ang grupo kaya ng mga langgam? Tama, tinatawag natin na colony. Ano naman tawag natin sa grupo ng mga musikero? Tinatawag natin na band. Ano naman kaya ang tawag natin sa English sa grupo ng mga uwak? Share your answer in the comment. Period or full stop. Colon. Semicolon. Underscore. Comma. Apostrophe. Exclamation mark. Question mark. Ellipsis. Tilde. Brackets. Single quotation marks. Double quotation marks. Slash. Hyphen. How about this one? Share your answer in the comments. Safe to eat, edible. Can be done, feasible. Can be walked, walkable. Can be trusted, credible. Can be believed, plausible. Can be accepted, acceptable. Can be managed, manageable. Can be shaped, malleable. How about can be burned? Share your answer in the comment. Is it on or by? Number 1. I like working my own. On. I like working on my own. Number 2. I like working myself. By. I like working by myself. I like sitting and thinking myself. By myself. I like sitting and thinking by myself. How about this one? I prefer sitting my own at lunchtime. Is it on or by? Share your answer in the comment. I forgot my book at the office. Is this sentence correct? This sentence is incorrect. You can't use the word forget if there's an indication of place in the sentence. Use leave. I left my book at the office. I left my keys in the car. I left my phone at the restaurant. So, if we want to use forgot, we just say, I forgot my phone. I forgot my books. I forgot my keys. Don't say, can I give you an advice? Say, can I give you a piece of advice? Don't say, I want to know where are you? Say, I want to know where you are. Don't say, did you saw her? Say, did you see her? Don't say, Facebook is broken. Say, Facebook is down. Don't say, one of my friend. Say, one of my friends. 5 tips kung paano mas lumalim sa English. Number 1, syempre, ang pagbabasa ng libro. Magbasa ka ng libro kasi sa pagbabasa ng libro, mas lumarami yung ating vocabulary na pwede natin gamitin sa pakikipag-usap at na-express natin yung sarili natin sa iba't ibang pamamaraan na makukuha natin mula sa pagbabasa. Tip number 2, makinig sa podcast o kaya naman ay sa audiobook. Matututuhan natin kung paano ba ibigkas ang mga salita sa English. Tulong din yan para ma-adapt natin yung tunog ng mga salita at expression sa isang pangungusap.
Number 3, manood ng mga panooring may subtitle na English. Kagaya na lamang ng movies o kaya man K-drama, i-on natin yung subtitle para mas mahasa tayo sa pagbabasa. Sa gayon ay ma-encounter natin yung iba't ibang vocabulary. Naririnig natin yung vocab na yun at the same time, alam natin yung spelling dahil nakikita natin sa screen. Sa ganung paraan, tutulungan yung sarili mo na mas dumami ang bokabularyo. Pero hindi yan mangyayari kung hindi mo hahanapin yung bagong salita na na-encounter mo doon sa panoorin na yun. So, kailangan pa rin mag-google tayo kaya naman ay gumamit ng diksyonaryo kung hindi mo alam yung salita. Number 4, syempre, pwede ka na ngayong gumamit ng applications kagaya ng Duolingo at iba pang mga pronunciation and English grammar applications na makikita natin sa Play Store. At yung panghuli natin, number 5, syempre, ay i-practice yung mga salitang natutuhan mo at expressions na nakuha mo mula sa panonood ng movies, pagbabasa ng libro, kaya naman pagbabasa ng subtitle.